Kung sino pa ang sindikato, siya pa ang marahil kinakampihan ng gobyerno. Nagulat ang maraming netizen sa isiniwalat ng retired general na si Narciso Domingo patungkol sa mga tao sa likod ng pagmamanipula di umano sa mga kaso ng nahuling 990 shabu hall sa Metro Manila noong taong 2022, ilang buwan lamang matapos ang panunumpa ni President Marcos bilang Pangulo. Dawit sa nasabing revelasyon ni General Domingo ang former DILG Secretary na si Benhur Abalos na tila nag-akusa raw na kung sino pa ang nakahuli sa pinakamalaking sindikato, siya pa raw ang humaharap sa patong-patong na kaso. Ito raw ang isa sa mga pinakamalaking injustices na mangyayari sa hanay ng Philippine National Police, kung saan ginagawa lamang raw ni General Domingo ang kanyang trabaho na isiwalat kung sino-sino ang mga police official na sangkot sa mga di umunay pagnanakaw ng shabu sa hinihinalang storage area sa Metro Manila, kung saan naglabas pa nga ng CCTV na kitang-kita kung paano inilagay sa sasakyan ang tila sako-sakong iligal na droga na base sa kanyang sanaysay. Ito ang mga nasamsam o nasabat ng operasyon ng dating pamahalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang kampanya kontra iligal na droga. Dito makikita kung paano tinakas ng mga di umano'y hinahanalang police official ang mga shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 6 na bilyong piso, dahilan para raw pag-initan si General Domingo ng mga di umano'y boss ni Sergeant Mayo. Ang nakakapagtaka raw dito sa hindi pagkanta ng nasabing eyewitness at susi sa malawakang illegal drug trade sa bansa, imbes na si Sergeant Mayo ang maharap sa kaso, tila bakit raw si General Domingo ang pinag-iinitan ng gobyerno. Isa pa sa kanyang mga shocking revelation, tila may kinalaman daw dito ang ilan sa mga matataas opisyales ng pamahalaan, maging ang tila pagmamanipula ulit ng DILG Secretary na si John Vic Remulla, ang taong dumidiin raw sa former President na si Rodrigo Duterte at pilit na inuugnay ang mga nahuling shabu sa Maynila sa mga di umanay reward system raw ng dating Pangulo. Ayon mismo sa retired Police Brigadier General na si General Domingo, walang kinalaman ang dating Pangulo sa mga akusasyon na ito matapos mahuli ang pinakamalaking drug buy-bust hall sa bansa. Ayon sa kanya, October 2022 nangyari ang insidente at ang Pangulo na sa mga panahong ito, walang iba kundi si President Marcos Jr. Kaya't malinaw na iugnay sa dating Pangulo ang mga di umano'y aligasyon ng droga sa bansa dahil ang lahat ng ito ay nangyari raw sa panahon di umano ng bagong Pilipinas. Narito at panoorin ang shocking revelation ng retired Police Brigadier General na si Narciso Domingo, kung saan lantarang isiniwalat na kung sino pa raw ang sindikato, tila sila ang pinoprotektahan ng gobyerno. Former at incumbent DILG Secretaries na sina Abalos at Remulla, dawit sa revelasyon ng Police Brigadier General. Panoorin ang full video. Mga kababayan, ako po si Police Brigadier General Narciso Domingo, retired, ang dating hipi ng PNP Drug Enforcement Group na sa ngayon ay wanted na ng ating gobyerno dahil sa mga napakawalang kwentang mga kaso. Kami nakahuli ng 1 tonladang shabu. Kami pang gustong ikulong ngayon. Ayaw ko rin namang sumuko dahil ayaw kong magaya kay Secretary de Lima na nakulong ng 7 taon bago na absuelto. Masyado na pong sira ang pagkatao ko sa mata ng publiko. So, the public also deserves to know my side of the story.
October 2022 po, nung nakahuli kami ng pinakamalaking drug buy bust sa kasaysayan ng Philippine National Police. 990 kilos po ang nakuha namin na nagkakahalaga ng halos 7 bilyong piso. Kasama po doon sa nahuli ay ang 2 suspects at ang isa doon na isang pulis, si dating Police Master Sergeant Mayo. Tinonover po namin yung droga sa PDEA. In fact, nasunog na nila yun at kinasuhan yung 2 suspect na hanggang ngayon nakakulong. 5 days after the operation, naka-recover po kami ng CCTV na kung saan nakita namin na yung ubang operatiba namin ay nagnakaw ng ebidensya mula doon sa crime scene. Kinilala po namin yung mga nagnakaw at nabawi ang 42 kilos. So that to now make a total of 1.32 tons drug seize. Nareport po namin sa dating CPNP yun, General Asurin, na nag-utos kaagad ng agarang investigasyon. Yung operasyon na yun ay hindi ko po sana hindi ko po ginasusan ng malaki yun. Normal MOOE lang ng SOE4A at it was supposedly God's way para once and for all makilala natin yung mga drug lords sa bansa. Pero di na rin po nangyari yun dahil 6 months after the operation ay nagpasabog po si Secretary Binor Abalos ng kabaliktaran na istorya. Pinaratangan kaming may grand attempt to cover up Sergeant Mayo. Grand attempt, ilang minuto pa lang nung nahuli namin si Mayo, minisid ko agad yung bata niya, si Mike B, na nahuli namin si Mayo. Ang ebidensya niya po ay mga affidavits, mga salaysay ng mga boss ni Mayo sa SOU NCR na sina Colonel Ibanez, Colonel Gonzales, Major Salmingo at iba pa. Nang dahil sa presko na yun, courtesy resignation po niya ang lahat na full-fledged colonels and generals ng PNP. Out of 953, 18 po doon ang tinanggap, 3 general at 15 full-fledged colonel. Pero wala pong General Domingo doon dahil alam po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si General Domingo ay walang kinalaman dyan sa kalakaran ng droga. Ganun pa man, nag-file ng maraming sandamakmak na complaints yung bata ni Isael J. Abalos na si Napolcom, yung na-dismiss na Napolcom Vice Chairman Attorney Bernardo. Pero for 2 years wala pong nakarating sa mga reklamo sa DOJ na yun sa korte. At in 2024 nakapag-retire po ako ng tahimik with full retirement benefits. Nagkapalitan po ng umupo sa DILG at sa Napolcom Vice Chair. Umalit si Secretary John B. Crimolia at sa Sanapolcom si Attorney Bernabe. Isinalang ulit ng mga boss ni Mayo yung affidavits lang, yung masalaysay nila
kay Secretary John Vic at kay Attorney Bernabe na kinagat naman kaagad nila, hook, like, and sinker. At kung noon ay ang paratang sa amin ay ni Abalos ay grand attempt to cover up Sergeant Mayo, mas tumindi pa ngayon. Ang paratang ni John Vic, Secretary John Vic, is grand conspiracy within the PNP for criminal enterprise. Parehong may grand, pero para sa akin grandstanding lang yun eh. Paano nangyari yun? Pareho kami ng kaso ni Mayo at mga boss niya. Ang implications po doon eventually madidismiss ang kaso ni Mayo, madidismiss ang mga kaso ng mga boss niya, pati siguro yung mga nag-pilferage, nagnakaw, madidismiss ang kaso nila, makalabas sila at kami ang ipapalit. Masyadong injustice. Pati si General Azorin na umuo lang naman nung minessage ko na may follow-up operation kami na isang warehouse pa, minessage ko na ganun, nag-reply na okay. Ngayon gusto pang idamay ni Secretary John Vic. To Secretary John Vic, sir, dito sa kinasuhan mo na 30, baka wala pa sa kalahati dyan yung involved talaga eh. Please review and rectify your filed cases. Buhay at pamilya ng mga pulis mo ang pinag-usapan dito. Habang buhay mong dadalhin yan. Ang mga reklamo mo po ay base lang sa mga salaysay ng mga boss ng Mayo. Siyempre, yung mga sindikato na yan ay gustong iligtas si Mayo at gustong iligtas ang mga sarili nila. Kaya gumawa ng istorya na pinaniwalaan mo naman. Tama namin yung ibang slides mo na yung 1 tonladang shabu na yan ay galing sa mga previous accomplishments ng PNP. Pero ang di mo nakita, itong mga witnesses mo, sila Sergeant Mayo, Colonel Ibanez, Colonel Gonzales at Major Salmingo, ang siyang matagal na sa wala pa ang pidig, mga anti-drugs operatives na mga yan. Tapos akong paratangan mo na kabago-bago, first time kong ma-assign ng isang anti-drug unit na pidig. At wala pang halos 2 buwan pa lang napong na namin yung 1 toneladang shabu. And for your information, panahon na po ni Pangulong Bongbong Marcos nung nahuli natin yung 1 toneladang shabu yan. Kaya yung sinasabi mo na dahil sa reward system ay hinuli namin yan, hindi po. Kung dahil sa reward system ng previous administration, dapat pinatay na namin yan si Mayo. Pero hindi, buhay na buhay hanggang ngayon. Panahon na po ni Pangulong Bongbong Marcos yan at ang dating si PNP noon, si General Azorin, ay paulit-ulit na sinasabi sa amin na life is beautiful, na mas maganda ang buhay ang suspect, buhay yung kriminal, dahil habang buhay niyang pagsisisihan yung krimen niyang ginawa kaysa mamatay ora-orada. Yun po ang sinunod namin. Na para maniwala ka, Secretary John Vic, sir, nandiyan naman po ang Directorate for Intelligence ng PNP, ang ISAP, ang PDEA, at National Intelligence Coordinating Agency, NICA, para makilala mo kung ano talaga ang tunay na pagkatao nitong mga witnesses mo. Please reconsider, sir. Review and amend or possibly withdraw your non-billable complaints against us.
Hindi po kami ang kalaban dito. To Napolcom Vice Chair, Attorney Bernabe sir, abogado ka. Hindi mo alam na para maging admissible sa korte yung mga CCTV footages na yan, dapat may court order at dapat eksperto ang mag-extract ng files. Hindi. Hinihingi lang namin yan dun sa may-ari ng CCTV. Pinakiusap namin. Nung una ay pangang pumayag. Pero pumayag rin bandang huli, kaya in-extract ng intelligence officer ko. May recommendation ka pang i-dismiss kaming mga 3 presidential appointees. 2023 pa lang, dismiss yung 2 doon. Ako lang natira. Anong klaseng kamas-kamas na investigasyon yan? To Secretary Boying Remulla, sir. Please let me remind you na 2 beses po ako nag-report sa inyo. And at one time, pinatawag mo pa si Prosecutor General Padulyon at si Attorney Magno ng NBI para tulungan ako maging airtight yung kaso niya, hindi makawala si Mayo sa kaso niya. Pinalitan pa natin 2 babaeng prosecutors ng 2 senior prosecutors para di basta-bastang ma-intimidate ng mga kasabot ni Mayo. Please review also, sir, the filed cases, planting of evidence and delay and bungling of drug case. These are designed with the intention na makalabas si Mayo, makalabas yung mga boss niya. At kami ang bilang ganti nila sa amin dahil nalugi sila ng 7 billion worth ng drugs, ay kami ang makukulong. Please, sir, review and amend your complaints. This is a miscarriage of justice. To Prosecutor Padulyon, sir, alam mo naman ang tama. Para sa bayan lang po tayo. Karma is real. Sa mga polis at sa NBI na magsiservis sa mga warrant na yan, mag-unostili po kayo. Dahil sa nabanggit ko na kanina, diskarte ng mga tunay na mga kalaban natin yan para makaganti doon sa nalugi nilang 7 billion sa amin na nakahuli at mailigtas yung bata na si Mayo at mga kasabwat ni Mayo. Hanggang kailan tayo magpapagamit? Nakikita niyo naman, way back in 2017, may nakuha ang 300 kilos doon sa Port Area, Manila. Sino nagkakaso doon? Yung customs officer, intelligence officer ng customs, at yung police na nagbigay ng tip doon sa taga-customs ang nagkakaso. Na-convict pa nga yung taga-customs, si Gumbanda yan. At yung police na nagbigay ng information ay wanted din ngayon. I think Colonel Asierto. Patuloy ba tayong magpapagamit dito sa mga naghahari-ari ang mga sindikato? Pag-isipan niyo mga kasama. Sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sir, I am praying that you will bring back common sense and order over this brouhaha, over this miscarriage of justice. I know that all things work together for good for those who are called according to His purpose.
Pero sa sitwasyong ito, hindi ko na rin po alam kung anong purpose. Bahala na po si Lord sa atin. May God bless us all.